Hi guys! Magandang hapon po sa inyong lahat. So, pag-usapan natin ngayon is about sa, lagi ko naman itong ginagawa, no? About sa opinion, mga something opinion ko as an OFW. Siyempre, nag-OFW na po ako for about 6 years kasi 3 years sa Taiwan, 3 years sa Japan. Then dito, going to 2 years ngayong August. So, gusto ko magbigay ng mga konting tips, lalo na dun sa mga first-timer o sa mga kagaya ko na parang nag-i-start up pa lang din as an OFW. Since itong channel natin is about naman sa OFW guides, so siguro bilang matured or mas nakakatanda or mas higit na nakakaintindi na sa ngayon, bibigyan ko po kayo ng mga ilan sa mga pwede nyong pag-isipan, sa mga pwede nyong i-consider, na pwedeng makatulong sa inyo as OFW. Sana pakinggan nyo yung mga sasabihin ko, but it's up to you kung susundin nyo. So guys, kung ikaw ay nagtrabaho as first-timer dito sa ibang bansa na in general na tayo, no? Alam natin pare-pareho na yung paghawak ng pera is parang feeling natin di siya mauubos. Tapos kapag sumahod ka, parang feeling natin okay lang yan kasi next month may sahod pa naman ulit. So ganun yung thinking natin kasi ganyan din ako eh. Second guys, pag malaki yung sinasahod mo, for example, pumapalo yung sahod mo ng 40, 50, 60 sa peso. So, magpapadala ka sa atin sa Pilipinas ng mga nasa 20, ganyan. Magpapadala ka po ng pera sa Pilipinas ng 20,000 a month. So, parang it's easy para sa atin kasi as OFW, meron namang papasok sa atin every month na pera. Pero may mga bagay tayo na kailangan i-consider guys na hindi habang buhay po tayong OFW. Hindi habang buhay na ganito tayo na laging may pera. Hindi habang buhay na malakas tayo. Guys, sinasabi ko to sa inyo kasi ito yung na-realize ko sa journey ko as an OFW na parang pakiramdam ko ngayon sa age ko po, I'm 35 years old. Going to 36 this July. So, sa age ko, parang iniisip ko na nasa late na ako na part ng buhay ko na bakit ngayon ko lang na-realize tong mga ganitong bagay. So, sa tingin ko naman may ilan sa inyo na mga maniniwala sa akin na it's happened po talaga na during Taiwan days ko, parang wala lang sa akin yung paggastos ng pera. Gumagastos po ako ng $5,000 a month na budget ko sa pagkain ko lang. So, may isang tao na nagpaalala sa akin na, alam mo, kakain ka lang din naman, hindi naman kailangan na laging masarap yung pagkain mo eh. As long as nabubusog ka. As long as gusto mo yung kinakain mo. Kahit simple lang yan. Kasi ang $5,000 po sa Pilipinas is nasa mahigit na siyang 5,000 pesos. Tama ba? 1.4 kasi noon ang palitan. So, ang liit kasi ng cost of living ng Taiwan at that time. So, maliit ang cost of living niya. Tapos parang nung nalipat ako ng company, kasi nalipat po ako doon ng company, 1 year lang ako sa Wistron, then nalipat po ako sa Epistar. So, sa Epistar talagang doon ko naranasan na naghirap po ako. Doon ko naranasan yun. Pero kahit naghirap ako guys, hindi pa rin ako natuto. So, oo, totoo na kaya ko pala na $2,000 lang ang gastos ko in a month. So, may pientang po kami noon sa lahat ng mga nag-Taiwan. Alam nila yung pientang binibigay to as parang bendo, parang obento sa Japan. Yan. Binibigay po ito ni company na parang benefits nyo doon. So, yan. Nangyari yun. So, parang nung umuwi ako galing sa Taiwan, nasa 100 plus lang po yung nauwi ko. So, walang nabago sa bahay namin. Wala akong napagawa. Lahat-lahat wala po. So, doon, parang parang nag-apply agad ako papunta ng Japan. Tapos, yung inuwi kong pera, parang doon ko lang din nagamit sa pag-apply ko. Ang bottom line dito guys, doon sa 3 years ko sa Taiwan, parang nasayang yung 3 years ko. Bakit? Ano ba yung napundar ko? Wala po akong napundar. Kung baga, para lang akong nagliwaliw doon.
Although nagpapadala ako sa amin, pero parang, kumbaga, as a person, asan yung improvement sa akin? Nasa ibang bansa ka na eh. Bakit wala kang improvement? So, ito guys, to make the story short, nagpunta po ako ng Japan. So, nag-aral ako ng 4 months, papunta ng Japan, and then nasa Japan na ako. So, sumasahod ako noon. Sabihin natin na sumasahod ako noon nasa 40 plus. So, at that time, yung 40 plus kasi is parang kahit isang lapad lang, kasya na sa pagkain ko kasi hindi naman ako masyadong maano sa pagkain. Pero, yun nga lang, syempre, may mga bagay na mali na naman yung ginawa natin. Eto, may pera na naman tayo eh. So, wala na naman tayo na pundar. Yan. Wala na naman tayong nagawa sa buhay natin. Naubos na naman yung 3 years natin. And then, pag uwi mo ng Pilipinas, may dala kang kalahating milyon. So, ang laki po ng kalahating milyon, diba guys? Ang laki-laki nun. Pero pagdating mo ng Pilipinas, biglang nag-pandemic. Ano po nangyari sa kalahating milyon sa tingin nyo? Yun, napa-scam ko sa lahat ng mga nanonood sa akin ng videos dito, napa-scam ko. So, ang ibig sabihin nun, hindi pa rin ako ganun kagaling pagdating sa pera. Hindi pa rin ako wise pagdating sa pera kasi na-scam ako ng nasa 160,000 pesos. And then guys, after nun, ano nangyayari? So, naghirap ako, nandun ako sa Pilipinas dahil nga pandemic, hindi makalabas. Nagwardya po ako for 1 year. Magkano sinasahod ko sa gwardya? Ang liit, di ba? Hindi naman ganun kalaki. Although medyo malaki kasi minsan sumasahod ka ng nasa 13,000 pesos ang kalahating buwan. So, nasa 20 rin sa isang buwan. Ganun yung sinasahod ko. Pero kung isipin nyo, ang laki na kasi na naging pera ko before. Tapos nawala pa rin siya sa akin. Ang bottom line ko kasi doon, hindi pa rin ako natuto. So, eto na. Nagpunta na ako dito sa Czech Republic. Pagdating dito sa Czech Republic, eto na yung mga na-realize ko sa buhay ko. Na-realize ko siya ha. Guys, ito yung pag-usapan natin. Mga na-realize ko talaga sa buhay ko. So, sobrang transparent ko sa inyo guys. Sasabihin ko sa inyo, ngayon, parang nag-iisip ako na dapat pala meron akong investment. Dapat pala meron akong mutual fund. Dapat pala meron akong lifetime insurance. Dapat pala meron akong health insurance. Yan. Lahat po ng yan, mababaliwala. Lahat ng pinundar nyo as an OFW, kay may investment man kayo, kay 3 man yung bahay na na-invest nyo, nag-invest man kayo ng lupa. Kung wala po kayong health insurance at life insurance, magbaback to zero po kayo once na may nangyaring hindi maganda. So, ano yung hindi maganda? Hindi natin inaasahan. Wala tayong emergency fund. Once na merong nagkasakit sa atin, ang mangyayari po dyan, ang ibibenta po natin ay ang atin pong mga napundar. So guys, sa ngayon pa lang as an OFW, isa yan sa gusto kong i-achieve at sana yun din yung gawin nyo. So, hindi ko sinasabi sa inyo na tama yung sinasabi ko, pero marami kasing mga YouTuber about dyan sa mga health insurance, life insurance, mga investment plus insurance. So, try nyo guys na maghanap ng tingin nyo fit sa inyo. Mas okay kung meron po kayong ganyan. Kung iniingatan nyo yung mga napundar nyo or kung may napupundar kayo ngayon, guys, mas okay po na meron kayong ganyan para mapangalagaan nyo kung ano man ang ipinagtrabaho nyo dito sa ibang bansa ng ilang taon. 10 years, 15 years nagtrabaho po kayo dito sa ibang bansa. Sana yung 10 years, 15 years na yon ay hindi masayang dahil lang sa nagkamali tayo ng mga desisyon. Yan, hindi pa po huli ang lahat para sa atin. So, yan. And, yan topic na yan, since related naman siya sa mga OFW, kaya po siya nilabas ko. And, natutuwa ako kasi sana ma-achieve natin lahat ng mga goals natin sa buhay. Siyempre, di ba?
as an OFW, mentor nyo ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan. Sana guys i-consider nyo yung sinabi ko. Health insurance, life insurance, investment plus insurance. Bahala na kayo maghanap kung ano yung gusto nyo. Pero kung gusto nyo magtanong sa akin, pwede ko naman kayong sagutin. Baka sakali lang na may alam ako. Thank you so much guys and have a nice day.